Sa last video natin tungkol sa college basketball, maraming nagtatanong kung sino-sino ba ang mga NBA players na galing sa Division 2 at Division 3. Actually, sobrang bihira lang nila dahil hindi gaanong napapansin ang mga lower divisions, tapos karamihan pa sa mga players na nag-e-excel doon ay lumilipat din agad sa Division 1 para magkaroon ng mas magandang exposure at mas malaking tsansang mapansin ng NBA scouts. Pero kahit ganon, may ilang pa ring players na nagsimula sa Division 2 o Division 3 at nagawa pa ring makarating sa NBA. At ang mas nakakabilib, may ilan sa kanila na naging champions pa, all-stars, at may naging Hall of Famer pa. Kaya, sige, pagkwentuhan natin sila. Una na dyan si Derek White. Nagsimula siya sa University of Colorado, Colorado Springs o mas kilala bilang UCCS, isang NCAA Division 2 school. Dahil sa wala naman siyang naging offer noon sa kahit anong Division 1 school, kaya sa isang Division 2 ang bagsak niya. 3 taon siya sa UCCS hanggang sa mapansin ng mas malalaking programa. Lumipat siya sa University of Colorado Boulder, isang Division 1 school kung saan lalo niyang pinatunayan ang kanyang galing laban sa mas matitinding kalaban. Kaya noong 2017, napili si Derek White bilang 29th overall pick ng San Antonio Spurs. Simula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat sa NBA. Ngayon, isa na siyang NBA champion, isa sa pinakamahuhusay na two-way guard sa liga. Sunod naman natin si Charles Oakley. Isa siya sa pinakamabagsik na power forward noong dekada 80 at 90. Pero kakaunti lang nakakaalam na galing din siya sa NCAA Division 2. Hindi tulad ng ibang players sa listahang ito, hindi siya lumipat sa Division 1. Buong college career niya ay ginugol sa Virginia Union University, isang NCAA Division 2 school. Doon pa lang kilala na siya bilang isang dominanting rebounder at physical defender. Dahil sa pinakita niyang husay, napili siya bilang 9th overall pick sa 1985 NBA draft ng Cleveland Cavaliers bago agad matrade sa Chicago Bulls kung saan naging kakampi niya si Michael Jordan. Sa loob ng 19 seasons sa NBA, nakilala si Oakley bilang isa sa pinakamahusay na rebounders at defenders ng kanyang henerasyon. Naglaro siya ng 19 seasons at naging NBA All-Star noong 1994. Isa siya sa pinakamatagumpay na players na diretsyong nagmula sa Division 2 hanggang NBA. Next, kung may isang Division 2 player na mas matagumpay pa kay Charles Oakley, wala nang iba kundi si Ben Wallace, at may isang nakakatuwang koneksyon ng dalawa. Si Charles Oakley mismo ang nakadiskubre kay Ben Wallace sa isang basketball camp at naging mentor niya. Matapos maglaro sa isang junior college, si Oakley rin ang nagrekomenda kay Wallace sa dati niyang coach sa Virginia Union University, ang parehong Division 2 school na pinanggalingan niya. Pero dahil nga hindi gaanong napapansin ang mga Division 2 players noon, hindi na-draft si Ben Wallace noong 1996. Pero tamang tiyaga lang si Big Ben. Naglaro siya sa Summer League at iba't ibang pagkakataon hanggang sa mabigyan ng kontrata sa NBA. At doon nagsimula ang isa sa pinakamagandang underdog story sa kasaysayan ng liga. Naging 4 na beses siyang NBA Defensive Player of the Year, 4 na beses na NBA All-Star, 5 beses na All-NBA Selection, 6 na beses na All-Defensive Team at naging pangunahing dahilan ng Detroit Pistons sa pagkapanalo ng NBA Championship noong 2004. Laban pa sa star-studded Los Angeles Lakers. So, from Division 2 school, naging NBA champion, greatest undrafted player in history, at Hall of Famer pa. Sunod naman si Duncan Robinson. Hindi siya nagsimula sa isang malalaking basketball program. Sa katunayan, naglaro muna siya sa Williams College, isang NCAA Division 3 school. Pinangunahan niya yung team niya sa Division 3 National Championship dahil sa husay niya sa 3-point shooting. Nabigyan siya ng pagkakataong lumipat sa University of Michigan, isang NCAA Division 1 powerhouse. Doon lalo siyang nakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na shooter sa bansa. Pero kahit ganon, hindi pa rin siya napili sa 2018 NBA Draft hanggang sa nabigyan siya ng chance sa team ng Miami Heat, na kilala din sa pag-develop ng kahit mga undrafted players. Paunti-unti, naging starter siya ng Heat at nakaabot ng 2 beses sa NBA Finals. Punta naman tayo sa pinaka-latest, si Cedric Coward. Nagsimula siya sa Willamette University, isang NCAA Division 3 school. Naging Northwest Conference Freshman of the Year matapos mag-average ng 20 points at 12 rebounds per game. Dahil sa kanyang mahusay na performance, lumipat siya sa Eastern Washington, isang Division 1 program.
Bago muling lumipat sa Washington State, kahit na 6 games lang ang naitala niya sa kanyang huling college season dahil nga sa shoulder injury, sapat na yon para mapabilib ang mga NBA scouts. Noong 2025 NBA draft, napili si Cedric Coward bilang 11th overall pick ng Portland Trail Blazers bago agad na trade sa Memphis Grizzlies. Isa siya sa pinakamataas na draft na player na nagsimula sa Division 3 at isa na namang patunay na hindi hadlang ang pinanggalingang division para maabot ang NBA kung may talent at sipag. At ilan lang yan sa mga NBA players na nagsimula sa NCAA Division 2 at Division 3. Mapapansin mo na karamihan sa kanila ay kinailangan pang lumipat sa Division 1 bago tuluyang makarating sa NBA. At kung nagtataka ka kung bakit halos lahat ng NBA players ay galing sa Division 1, simple lang ang dahilan. Sila ang may pinakamalaking exposure, sila ang madalas na mapapanood sa national televisions, sila ang regular na pinupuntahan ng mga NBA scouts, at sila rin ang unang pinipili ng mga top high school recruits. At bukod pa dyan, marami ring players na nag-e-excel sa Division 2 at 3 ang kusang lumilipat sa Division 1 para magkaroon ng mas malaking pagkakataong mapansin ng mga professional teams. Pero yun nga, hindi naman ibig sabihin na kapag nagsimula ka sa Division 2 or Division 3 ay tapos na ang pangarap mong makarating sa NBA. Kailangan lang ng tamang oportunidad, sipag, tiyaga at konting swerte. So, hindi ko na sinama yung iba. Comment mo na lang kung kilala mo sila. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.